Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Gandang umaga po sa inyong lahat. Matamis na pagbati ang lagi po nating ipinapadalang pagbati sa bawat isa na nakikinig sa ating pong program. Gising, matamis ang buhay. Best friend Lily Garcia po, kasama niyo muli ako sa loob ng isang oras dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Hindi po tayo nagbebenta online, pero tayo po ay tumutugtog at nagpapakita ng galak dahil tayo po ay magkasama sa loob ng isang oras. At ngayong araw, nothing special about in your life maybe, pero ngayong araw po ay gusto nating pasalamatan at pugay sa mga bayaning hindi po natin napapansin sa buhay natin. Meron ka bang ganon, best friend? Sino yung mga bayani sa buhay mo araw-araw na hindi natin nabibigyan ng appreciation? Ngayong araw po, sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay, bigyan natin ng appreciation post ang ating mga teachers, ang ating mga health workers, ang ating mga volunteers, ang ating mga first responders. Naku, dapat ang bisita ko dito ay mga volunteers dito sa 1143. Oo, hindi bali po, no? Kahit hindi natin sila kasama ngayong araw, gagawin po natin na maging mas exciting ang ating kwentuhan dahil titingnan natin sino ba yung mga bayani sa buhay po natin na usually hindi po natin sila napapansin. Pero sila ay tahimik na nagbibigay ng serbisyo at nagsasakripisyo. Nagbibigay po sila ng tulong upang sila po, no, upang tayo, ay maligtas sa sakit. At kung minsan, nakakatulong sila para madagdagan yung buhay natin. Although alam naman natin na lahat naman yan ay kalooban ng Panginoon. Di ba? Hindi lamang po yun. Alam mo ba na yung mga volunteers po usually, sila ang mga first responders. Tapos, sila yung unang dumarating pero sila rin po yung huling umaalis. Yan, mga volunteers po yan ha, best friend. So, paano po tayo magiging bayani sa ating sariling paraan? O, diba? Mga bayani ang mga yan, pero hindi natin kinoconsider, hindi natin tinatawag na bayani. But in reality, talagang sila po ay mga bayani sa buhay po natin. Kaya wag po kayong alis. Masaya ang kwentuhan natin ngayong araw at masaya rin ang pagbati natin ng good morning. Best friend Lily Garcia po ang makakasama ninyo sa loob ng isang oras. Dito po yan sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Paano maging bayani? Madalas kong tanungin. Sa kisig ba't talino? Pagdanak ng dugo. Mga kilala kong bayani, lahat nakahimlay. Mayroon kayang bayaning sa ngayon ay nabubuhay. Isang inang lumaya tungong ibang bansa, umanas ng hirap, matinding pag-iisa. Kanyang naging gabay, pag-ibig sa pamilya. Di ba't tulad niya ang matatawag na dakila? Karaniwang tao, pambihirang puso, kanya-kanyang giting,
kanya-kanyang galing. May angking kabayanihan ang bawat isa, di man napupuna, dakila rin pala. Gising na kabayan, ba't di natin subukan? Huwag lang maging saksi, maging isang bayani. Sundalong ang hangad, ipagtanggol ang bayan, ang para sa sarili, handang talikuran. Tungkulin ng sundalo sa ati walang halaga, ngunit di ba siya ay karapat-dapat na dakila? Sa labas ng tahanan may tumatayong magulang, kanyang pinupunan pagkukulang ng lipunan. Binibigyang halaga kapakanan ng mga bata, di ba't ang guro'y maituturing ding dakila? Karaniwang tao, pambihirang puso, kanya-kanyang giting, kanya-kanyang galing. May angking kabayanihan ang bawat isa, di man napupuna, dakila rin pala. Gising na kabayan, ba't di natin subukan? Huwag lang maging saksi, maging isang bayani. Yapak nila ay ating sundan, halina't tularan. May angking kabayanihan ang bawat isa, di man napupuna, dakila rin pala. Gising na kabayan, ba't di natin subukan? Huwag lang maging saksi, maging isang bayani. At habang ikaw, best friend, ay kasalukuyang humihigop ng iyong kape, ako din naman, humihigop din ng ating kape, ha? At kahit mainit ang panahon, ay gusto pa rin natin ng mainit na kape. Although there are some students, no, may mga bata, lalo na pa yung mga millennials, meron na silang option ng cold coffee, iced coffee, at kung ano-ano pa. Nauso na po yan through the years, no? Nung ako yung nag-aaral ng kolehiyo, wala. Pag malamig ng kape, ayaw na nating inumin. Ang lagi nating kasama sa mga midnight snacks, no? Hindi actually snack na pero kape. Nasubukan ko po yung wala akong ininom buong magdamag, kundi kape, kasi gusto kong magising, gusto kong dilat ang mata ko dahil busy ako sa aking mga ginagawa na mga requirements ng school. May ganun talaga pag nag-aaral ka, no? Hindi bale. Ngayon naman, napupuyat tayo dahil sa kwentuhan ko minsan. Pero kape pa rin ang kasama po natin. At through the years ay nagbago ang approach natin, at ng buong mundo tungkol sa kape. Nauso ang kape. Ngayon, nakakita po tayo, na kahit po mga bata ay umiinom ng kape, iced coffee. Ang kanilang iniinom, masyadong maraming asukal para maging matamis na matamis, kaya ingat-ingat po tayo. Healthy ang coffee kapag ito ay brewed, yung pinapakuluan na kape. Healthy po yon. Kaya lang, nagiging unhealthy yan kapag hinahaluan po natin ng creamer, nilagyan natin ng karami-raming asukal. Yung iba, kung makapaglagay ng asukal, matindi, 3 kutsarita sa isang tasa, ang dami. Tapos lalagyan pa ng gatas. Yan. So anyway,
hindi naman natin sinisiraan yung mga nagtitinda ng asukal at saka gatas, pero ingat-ingat po tayo sa paglalagay ng creamer at saka asukal sa atin pong mga kape. Ayan ha, best friend. Not to discourage you, ako kasi coffee drinker ako eh. Pero ako rin po nagli-limit kung ilan ba yung dapat kong inumin na kape sa isang araw. Sobra-sobra na po sa akin yung 3 mug. No? Pero usually, 2 mugs ang kape ko sa buong maghapon. Isa sa umaga at saka isa sa hapon. Yan. Anyway, dun po sa iba, hindi naman kape ang kanilang pinagkakabisihan na iniinom. Yung iba naman ay tsaa. Ano ba yung mga tsaa na iniinom mo, best friend? Mabuti rin po ang tsaa. Nakakabuti po yan sa tiyan natin kasi naglilinis po ng tiyan ang tsaa. Para nang sa ganon ay mas malusog po tayo. Ikaw, ano yung pinagkakahiligan mo? Sana ay hindi ka mahilig ng mga soda, no? Ang tataas yung value ng sugar kapag soda ang pinag-uusapan natin, yung mga soft drinks na binibili po natin. Doon po sa ating mga best friends na nakikinig sa atin ngayong araw, sa school namin, makwento ko lang, pag Wednesday po, ang tawag namin Water Wednesday. Although hindi po kami nagtitinda ng soft drinks talaga. Pag Wednesday naman, tubig lang ang dapat inumin ng mga bata. So walang kape. Bukas na yung kape. Ganon, no? Basta Water Wednesday. Kaya lang, ang pinakamatindi talaga na hindi po namin talaga gusto na ibenta ay yung soft drinks. Kahit naman ang BFAD at ang Department of Education ay mayroon po silang panuntunan na ipinalabas tungkol sa pagbebenta ng mga school canteens, no? At kung ano yung mga dapat nilang bilhin. Yan. At ano dapat ibenta ng mga school canteens para sa mga estudyante. So, it's a given na ang mga junk foods ay hindi po pwedeng ibenta sa ating mga estudyante. Anyway, yan ay magandang warning na rin po, hindi lamang sa school. Ito, ganito kasi, kung minsan, ang mahirap, ang mga parents, very strict sila sa pag nakikita nila yung mga binibili ng mga bata, na pagkain o kung ano yung binibenta ng kantin na mga pagkain para sa mga bata. Pero kumustahin mo kung ano yung mga binibenta or binibili nila para sa kanilang mga anak sa bahay. Hotdog, dilata, mga ganyan, So anyway, hindi po tayo nagsisermon, na ikukwento ko lamang po. After all, yung mga tao na naghahanda ng mga pagkain na yan, sila yung mga tahimik na mga bayani sa buhay natin. Ganon. Sila yung tahimik na nagsisilbi para sa atin, hindi natin sila kumisan napapansin. Yung security guard na nagbukas ng pintuan para sa iyo, hindi mo man lang batiin naman ng thank you. Diba? Pag nakalampas ka na, di thank you kuya. Mahirap ba namang sabihin yun, diba? Yung security guard ay isa lamang dun sa mga bayani sa buhay po natin. Araw-araw nagbibigay po sila sa atin ng serbisyo pero hindi natin sila napapansin. Teachers, health workers, volunteers, first responders sa emergency, volunteers, etc. So, ngayong araw po, kikilalanin natin yung mga gumagawa ng mga extraordinary work na yan na nagbibigay serbisyo sa buhay po natin araw-araw. Hindi lang sa buhay mo, kundi kahit pa sa serbisyong binibigay ng mga ito para sa ibang tao. Ganon, no? So, hindi lang yan. Hopefully, at the end of our program, ay matuto po tayong magpasalamat, matuto tayong magbigay ng papuri sa mga taong ito at ma-identify natin sila na sila ay mga bayani sa kanilang sariling paraan. Bakit ako nangangiti? Kasi nakakatuwa na ma-identify natin yung mga ganyang klase. Maalala ko si Elsa. Si Elsa po ay gatekeeper namin. Hindi po siya security guard in the sense na siya ay lisensyado na security guard. Kaya nga ang tawag namin sa kanya, gatekeeper. Anyway, nung pong March, ay binigyan namin siya ng award. Sa totoo lang, mahigit
10 years na po siya na nagtatrabaho sa amin. Kaya lang paputol-putol kasi there was a time na umalis siya, nag-abroad, tapos bumalik. So in short, ang binilang lang po namin ay yung 8 taon na diretso na siya ay nagtrabaho sa amin. Anyway, alam nyo, dahil sinabihan namin siya na bibigyan namin ng award, nagpunta sa beauty parlor, nagpa-manicure, pedicure, make-up. Papagalitan ko sana kasi yung makeup niya, mahigit daw 1,000 ang bayad niya. Sabi ko, ano ba yun? Hindi ko naman kailangan magpaganda ng todo-todo. Pero anyway, masaya siya, very excited siya na tumanggap ng kanyang award at nabigyan siya ng recognition. Although yung mga parents po natin, binibigyan siya ng recognition, lalo na kapag Pasko. Si Elsa, I would say, isa sa pinakamaraming regalo na natatanggap kapag araw ng Christmas sa school po namin. Kasi lahat ng parents nag-i-endear sa kanya. Ayan. Kaya, ganun po sila, Kilalanin natin yung mga volunteers na ganyan. So, ganun din ang goal natin. At the end of our program, ma-realize mo na ang dami palang mga silent heroes sa buhay po natin. Balikan natin ang mga kwentuhan natin na yan, at i-identify natin mamaya kung sino ang mga heroes na yan dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And listen to the music, baby. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And joy to share. Turn your lights down low. Oh, yes, turn your lights down low. And listen to the Master's radio. Touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Patuloy tayo sa ating pong program. Gising, matamis ang buhay. Best friend Lily Garcia po ang inyong kasama at pinag-uusapan pa rin natin ang ating mga unsung heroes. Di ba? Parang mas magandang title yun, Unsung heroes. Mga bayaning hindi po natin napapansin. So, usually, ang mga bayani na iniisip natin, si Jose Rizal, pinag-usapan natin yan ng birthday niya, June 19. Si Andres Bonifacio, Gumburza, Apolinario Mabini, Juan Luna, Antonio Luna, Diego Silang, Gabriela Silang. Di ba? Yun ang mga bayani para sa atin. Sila yung mga identified na national heroes. Pero alam mo ba na may mga sundalo din po na hindi na nami-mention yung kanilang mga pangalan. In fact, hindi na nga naisusulat yung mga pangalan ng mga sundalo na yan. Sa Cagayan City, meron pong isang lugar sa Tagaran, na hindi ko alam ang pangalan ng lugar, na hindi ko alam specifically yung tawag nila doon. Pero nandyan po ay isang memorial park. Hindi siya memorial park na sementeryo, pero naglagay po sila ng isang lugar dyan na kung saan ang mga war heroes na taga Cagayan City po ay nakasulat yung mga pangalan nila doon. Yan. Yung mga World War II na mga sundalo na lumaban sa mga Hapon ay naisulat yung mga pangalan po nila to be remembered para maalala po natin. At last year nag-attend ako ng maiksing seremonya nila. At yung mga kasama po namin, meron po kaming mga nakasama na mga kasama sa World War II. So, ang matatanda na sila. Karamihan pala ng nag-attend mga anak. Mga anak na po ng mga veterans. Yan, mga anak na ng mga veterans.
Kasi yung mga anak ng mga veterans, mga 80 years old na sila, 70. So wala po pala kaming mga kasama ng mga veterans. Patay na talaga sila by this time, no? Kung 1945, 20 years old sila, 80, 100 years old. Wala na po. Ang mga kasama namin, mga anak na nagkakaedad ng 70, 75, 80, 85, mga gano'n, ano? So, we gave respect to their parents, sa kanilang mga tatay na nagsilbi po during the war, World War II. At hindi lang sila ang inaalala natin, ano, gusto rin nating bigyan ng suporta at bigyan din ng appreciation ang mga teachers po na nagturo sa atin. Okay, maaaring sila ay sinusweldohan ng ating gobyerno, pero yung pong the mere fact na sila po ay nagturo sa atin ay isang napakabuti at napakagandang gawain. Sabi nga nila, walang inhinyero kung walang teacher. Walang lawyer kung walang teacher. Walang nurse, walang doktor. Wala lahat kung walang nagturo sa kanila. Yan. So, yung aspeto na yan, ano, ay much appreciated. Kahit pa yung ating mga health workers na nagbibigay tulong sa ating mga may sakit dyan sa health center. Nag-thank you na ba tayo dun sa mga nandyan po sa health centers po natin sa mga barangay? Kung hindi ka pa nagte-thank you, best friend, baka naman kung alam mo ang cellphone number niya, mag-text ka na ngayon. O kaya next time na dumaan ka sa health center, mag-thank you ka, kapatid. At sabi mo, thank you sister kasi tinulungan mo ako. Hindi ko alam ang BP ko, pero dahil may BP up ka at ginawan mo sa akin, much appreciated. Yan. Gamot na binibigay sa atin. Thank you pa rin po tayo. Marang hindi galing sa kanila direct yan kasi galing sa gobyerno. But the mere fact na nandun po sila, ay malaking tulong. Imagine kung yung mga volunteers na yan wala sa health center. Diba? Imagine kung ang mga volunteers na yan, yung pong mga best friends po natin na kapag Sabado, nasa barangay ay lumalabas para magwalis, magbunot ng mga damo sa community center natin, sa community garden natin. Hindi po binabayaran yung mga yun, Ang alam ko, hindi binabayaran. Ewan ko kung binabayaran na ngayon. During our time, hindi. Yung mga gumagawa ng mga bakod, yung mga bakuran, yung mga yari sa, diba, yung sa barangay natin, may mga ganong projects. Pasalamatan po natin sila. Ganon. They make life better for us. May mga barangay na ang mga projects gumawa ng garden, vegetable garden. Ewan ko kung may bayad yung mga nagtatrabaho doon. Pero masaya na after a month or two, ay nakakapag-harvest po sila ng mga gulay na pwede nating lutuin sa kusina natin. Gusto ko tuloy magluto ng pakbet. Actually, kahapon ko pa sinasabi na magluluto ako ng pakbet Mamaya po pagkatapos ng program natin, bibili talaga ako ng pakbet. Anyway, diba? So, sila po yung mga bayani na hindi po natin masyadong napapansin. First responders, teachers, health workers, mga volunteers. So, hindi sila laging nasa headline, hindi natin sila nababasa, hindi natin nakikita yung mga pangalan nila, sa buhay natin. Kumisa nga, hindi natin alam ang mga pangalan nila Last week, ay pumunta po ako sa 3 eskwelahan. Na-mention ko yan one time sa program po natin, Yung nagbukas ng gate, ako po ay pumasok sa Kawayan South Central School, kahit po sa Kawayan North Central School, kahit pa sa San Fermin Elementary School. Yan. Nag-thank you ako. It takes a lot of practice to do that. Hindi po ako dati nagte-thank you. Kasi ang feeling ko, but that was many years ago, ang feeling ko, bakit ako magte-thank you? Trabaho nila yon, di ba? Minsan ganun tayo. Meron tayong ganung mentality, pero hindi Dapat pa rin nagpapasalamat pa rin po tayo. Yung security guard na nagbubukas ng gate. Yung sa mall, pag pumunta po tayo, pumasok tayo sa bangko, may nagbubukas ng pintuan. Diba? Kasi isip natin, trabaho niya yan dapat gawin niya. Pero pag halimbawa, sumakay ka ng tricycle, diba? Dapat maganda rin mag-thank you tayo sa ating mga tricycle drivers. Because they make life better for us. Isinasakay tayo, yes, namamasahe tayo, pero
in the mere fact na siya'y tumigil para isakay ka, malaking pasasalamat natin yon. Siguro, nasubukan mo na yung hindi tumigil ang tricycle kasi hindi ka pinili. Baka may katabi ka na 3 sila, mag-isa ka lang. Siyempre, hindi ka kukunin. Kukunin niya yung 3. Sometimes, nasusubukan ko po yun, na hindi ako pinipili ng tricycle driver kasi mag-isa ko lang. Samantalang merong sasakay na 3 o 2. Ganun po. Magpasalamat pa rin po tayo. Alam nyo, sabi po ng DepEd, ang Department of Education, mayroon pong 900,000 na mga teachers sa buong Pilipinas. At na-mention na po natin before na ang Department of Education po ang siyang pinakamalaking ahensya ng ating gobyerno. Pinakamalaki, 900,000 ang mga teachers yan, mga public school teachers. At hindi natin pwedeng tanggalin yung katotohanan na yung 900,000 na teachers na yan ay sila po yung tumutulong para hubugin yung ating next generation. Mantake mo, 900,000. At kung ang bawat isang teacher na yan, meron siyang, sige na, sabi mo na lang na 20 lang ang estudyante niya. 20. Di ba? Yan, daming estudyante. Public school lang po yan, Wala pa dyan yung mga private schools. Laki ng influence si teacher, no? Ayun, no? So, ang laki po ng impluensya ng ating mga teachers sa mga kabataan. Ito pa isang statistics, best friend. Ang mga nurses, there are around 190,000 nurses at libo-libo pong mga workers sa loob ng ospital. Naglilingkod po sila para sa mamamayang Pilipino. Kahit pa sabihin mo, kapatid, na kasi marami tayong mga complaints, tamad naman yan, sungit, etc. Let's try to understand them. Baka kaya sila ganon ay dahil sila rin po ay dumadaan sa mga pagsubok ng pagiging isang health worker na mababa ang sweldo, siguro, napapabayaan, Lahat po yan ay problema ng ating gobyerno, Pero still, dahil sila ay yung iba po dyan ay volunteer workers din po, magpasalamat pa rin po tayo sa kanila. So, libo-libong mga volunteers po ang nasa City Hall na umaasa sa mga part-time work, na umaasa sa mga pwedeng ibigay na posisyon pero dahil walang plantilya, walang item, nananatili po silang volunteers. Ibig sabihin, hindi sila nakakakuha talaga ng regular na pasweldo. At tumutulong sila sa buhay po natin sa panahon na may calamity. Sino ba yung mga nauunang responders dyan kapag may calamity? Mga sundalo. Di ba? Kung yung mga sundalo na yan, ordinary citizen, baka ayaw nilang mag-volunteer. Sino naman ang may gusto sana, Honestly speaking, baha. Sino ang mauuna na nagre-respond sa mga baha? Usually, mga sundalo po natin, sila ay nagdadala ng mga sako, ng mga pagkain, mga ganyan, di ba? Sila yung tumutulong para linisin ang daan, kasama yung mga nag-grader ng mga makina, mga equipment, tumutulong sa mga tao para makatawid sa ilog. Ayan, mga ganun po. Mga volunteers po lahat yan. They risk their lives, Yan. So, maganda yung reminder sa atin po sa Matthew chapter 23 verse 11, Sabi po dyan, "But he that is greatest among us or among you shall be your servant." Datapat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ano naman ang tahimik na sakripisyo ng mga teachers, best friend? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng ating program. Gising, matamis ang buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin ang inyo pong kasama sa araw na ito.
At nandito ka sa 1143 DZMR. Ngayon, pinag-uusapan po natin ang mga tahimik na mga bayani sa buhay natin. Volunteers, health workers, teachers, yan. Ano yung mga tahimik na sakripisyo ng mga teachers? Nako, ang laki po ng responsibility ng mga teachers, no? Although nakakarinig po tayo ng mga balita na problema sa disiplina ng ating mga bata, ay wag po natin lahat ituturo sa mga teachers natin yan. Ano, kapatid? Pero hindi rin po natatrap. Kasi, honestly speaking, hindi po natatapos yung trabaho ng isang teacher kapag nag-ring ang bell sa hapon. O kaya kapag nag-ring ang bell in the morning na nagsisimula ang pasok. Bakit? Kasi si teacher gumagawa ng lesson plan. Gumagawa siya. Nag-check siya ng papel. Unless electronic. No? Diba ngayon, uso na po yung Google Form. Ilan bang mga schools na gano'n? Hindi naman po lahat. Kailangan pa rin si teacher gumawa ng test questions. At ngayon, yung paggawa ng test questions naging mas madali para sa ating mga public school teachers at para din sa mga private school teachers. Bakit? Kasi 3 beses na lang, no? Sa halip na 4 na quarterly. Sa amin po, may semi-quarter pa. First semi-quarter, first quarter, second semi-quarter, second quarter, 8, no? Third semi-quarter, third quarter, fourth semi-quarter, fourth quarter. Meron bang final? 9 sa amin. Pero ngayon, dahil po sa tri-term, no, 3 beses na pagbibigay ng grades, ang exam ay 3 beses na lang. Tapos, magbibigay ka ng long quiz, pamalit ng semi-quarter, gagawin mo na lang yan, 3 beses na rin lang. So, napaiksi yung preparation ni teacher. Yun ang maganda, no? So, pero maraming sacrifices yan. Sa halip na si teacher gumagawa ng mga gawaing bahay, abay hindi, nagche-check ng papel, nagpre-prepare ng lesson plan. Hindi lang yun. Meron pang mga estudyante na may mga problema sa buhay, kasama po yun. Sa amin po, lagi ko sinasabi sa mga teachers, no? Kailangan alamin mo kung sino ang mga estudyante mo, saan sila nakatira, ano ang trabaho ng kanilang mga magulang, nasaan ang mga magulang nila. Kasi, usually, lumalabas po yung ugali ng bata sa school base po sa background niya sa bahay. Usually hindi ko sinasabing 100%, pero napakalaking bahagi po ng behavior ng anak sa eskwela ay dahil po sa klase ng pamilya mayroon po sila. Halimbawa, nakakita ka na ng mga bata na palamura. Yes, of course, papagalitan mo, pagsasabihan mo, sasabihin mo, ayaw ka na nagmumura dito, Pero alamin mo rin ang background ng batang yan. You will be surprised. Siya ay galing sa pamilya na napakagaling magmura ng mga magulang. Parang hindi lang betchin ang mura sa kanila, kundi main ingredient ng kanilang pananalita. Kasi kung betchin, konti lang lalagay mo, di ba? Hindi, siya lagi. Yun. So, for all we know, mayroon tayong mga estudyante na kailangan nila ng counseling kasi may mga pinagdadaan ng problema sa bahay. Kailangan din magbisita ka sa bahay ng mga bata. Hindi mo kailangan i-announce or dapat na i-announce mo bago ka pumunta para nandun sila. So sabihin mo, Mami, pwede ba namin kayong dalawin? Ganyan. Kuminsan, part ng pagbisita yung mga bata. Ang mahirap niyan, ang mga parents na pipilitan na maghanda, wag. Pwedeng i-arrange yan na yung mga bata, may sarili silang dalang merienda. Ganyan. Kasama po yan sa getting to know you na ginagawa natin para sa mga bata. Because you will understand, yung mga teachers mas naintindihan nila yung kanilang mga ginagawa, no? At naintindihan nila kung bakit ganito itong classmate nilang ito. Kapag nakita po nila yung house setting, well, hindi natin ginagawa yan para mang-uyaw tayo. Kaya ipansinin natin kung ano yung kakulangan nila. Kundi para mas maganda at mas mabuti yung understanding natin. Ganon, best friend. Yung character formation is also part of what the teacher is doing para sa bata. Na dahil dyan ay ang bata ay
kaya pala ganun ang ugali ng bata kasi yun pala yung background nila. Again, pupunta po tayo doon sa lagi kong sinasabi na yung quality child, kailangan niya ng quality home, quality school, at quality church. Ayan, best friend. So, marami po sa mga teachers natin, bumibili pa ng mga instructional materials nila gamit yung sariling pera nila. Totoo po yan sa public schools. Sa private schools, walang problema kasi usually, ang nagpro-provide po ng needs dyan ay yung private school, no? Again, babalikan natin yung school visit ko po noong last week. We visited 3 schools. I visited 3 schools dahil mamimigay po ang Rotary Club ng storybooks. And surprisingly, ang mga libraries po nila for a school as big as this, yung mga nakita po natin, maliliit yung mga libraries nila. Hindi katulad halimbawa sa ibang mga schools, na ang lalaki ng library. Anyway, maganda pa rin na palakasin natin at bigyan ng mas mabubuting mga laman ang mga libraries po natin. Kasi ang encouragement natin ay yung mga bata ay matuto po silang magbasa. Yan, at magkaroon ng interest sa pagbabasa. Because with that, ay malaking tulong yan para maitaas yung kanilang achievement level at yung maitaas ang kaalaman ng mga bata na yan. Okay. So, aside from teachers, siyempre, ang nakikinabang po dyan, kapag ang mga teachers ay nagbibigay ng magandang training para sa mga anak, kahit pag gumagastos sila ng kanilang pera, ang nakikinabang po dyan talaga ay ang mga bata, mga pamilya, at siyempre po, buong bansa. Mamaya sa pagbabalik po natin ay titignan po natin yung mga health workers naman, yung mga tagapagligtas ng mga buhay po natin. Qualify ko baka mamaya sabi nyo, tagapagligtas, kapag may sakit, nakakatulong po sila. Kasi baka mamaya qualify, tagapagligtas, si Jesus lang yun. Sige po. Ang Panginoong Hesus ang siyang nagliligtas ng buhay natin mula sa kapahamakan. Itong mga health workers na ito ay tumutulong upang maging mas mabuti tayo kung tayo ay may sakit. Dito lang yan sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Kababayan, ang gawaing kabayanihan hindi lang pang-araw ng kalayaan. Bayani ako kasi nagbabayad ako ng tamang buwis sa oras. Bayani ako dahil hindi ko pinapaihi at pinapadumi ang aking alagang aso sa tapat ng kapitbahay ko. Bayani ako kasi sumusunod ako sa batas at naniniwala na ito ay solusyon. Bayani ako kasi hindi ako bumibili ng sasakyan kapag walang garahe. Bayani ako dahil may tapang akong isumbong ang mga durugista sa aming lugar. Kabayan, ang gawaing kabayanihan gawin nating pangkaraniwan. Isang paalalang hatid ng 1143 DZMR. Tuloy tayo sa ating pong program. Naku, kung ang mga teachers, mga silent heroes, kahit po yung ating mga health workers, mga silent heroes po sila. Lalo na nung panahon ng lockdown, di ba? Naku, talaga naman. We can't help it na marami po sa mga friends po natin na nagtrabaho sa ospital. May mga nagpalit pa nga ng profession dahil sa hirap ng pinagdaanan po nila during lockdown. I know some people na mag-asawa sila, kunwari yung babae lawyer, yung asawa doktor sa ospital. Pero nag-decide sila during lockdown na yung asawang doktor na lalaki ang mag-resign sa trabaho sa ospital at siyang mag-alaga ng kanilang anak. At ang nagtuloy ng trabaho ay yung asawang lawyer na babae. Makes sense kasi mas exposed, Mas exposed sa trabaho na pwedeng makapitan ng sakit yung asawang doktor na nakabase sa hospital. So it was a mutual agreement na you stay at home, ang doktor na asawa na lalaki, at si wife na pumapasok sa
law office ay siyang nagtuloy na nagtrabaho during lockdown. Okay, so may mga ganun tayong mga issues, no? So, lalo na nung pandemic. So, habang tayo po ay nasa bahay, itong ating mga health workers, nasa ospital. At habang tayo natutulog, sila naman ay naka-duty. Alam mo, mas ma-appreciate mo yung mga health workers, no? Kapag ikaw ay na-confine sa hospital. Ako, very thankful po ako sa mga nurses at iba pang mga health workers, no? Of course, sa mga doctors ay malaking tulong, ano? Pero yung talagang bedside, yung hands-on talaga sa hospital, mga nurses po. Mga nurses. Sila yung lalapit sa'yo, magpapainom ng gamot, magsasabi kung anong gagawin mo, etc. Ngayon, ayon po sa, di ba naka-duty sila, no? Ayon po sa World Health Organization, yung pong kakulangan ng health workers ay isa po sa mga pinakamalaking hamon na dapat po'y masagot sana. Hindi lang po ng gobyerno natin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hindi lang po dito kulang ang mga health workers, kahit po ang mga ibang mga bansa. Sino bang nakikinabang sa mga health workers na ito? Volunteer man o hindi? Siyempre yung baby mo. Yung baby mo, yung sanggol, yung mga senior citizens, yung mga kapamilya natin, yung buong community. Kahit pa sabihin mo na, pinabayaran ko naman yan eh. Nagbabayad naman ako pag napupunta ako sa doktor. Kailan ka nag-thank you doon sa secretary ng doktor? Baka nag-thank you ka lang kay doc. Sa secretary, hindi ka nag-thank you. Next time na magpa-check up ka, mag-thank you ka doon sa secretary. Kasi siya ang kumuha ng pangalan mo, siya ang naglista, siya ang kumuha ng record mo mula doon sa cabinet, siya ang nagtimbang sa'yo. Yung iba, sila rin ang kumukuha ng BP, hindi si doc. Di ba? May mga ganun eh. Kaya mag-thank you tayo sa kanila. Kung minsan si doc lang ang pinapasalamatan natin. Ano pa? Siyempre, hindi lang po, pag sinabi nating workers, no, hindi lang po yung may stethoscope ang pinapasalamatan natin. So, hindi lahat ng bayani may kapa. Alam mo yung ganun? May kapa. Yung ibang bayani po, may stethoscope na hawak. May chart na hawak. May walis na hawak. May dustpan na hawak. Pag nasa ospital ka at pumasok yung janitor para maglinis ng kwarto mo, mag-thank you ka, best friend. Kahit pa mali ang paglilinis niya o kaya hindi ka kontento sa kanyang paglilinis, mag-thank you ka pa rin. Kasi hindi man maayos yung paglilinis niya, nabawasan yung dumi sa kwarto mo. Ngayon, kung meter ka, nakatulad ko, turuan mo paano maglinis. Basta, yung pong ating mga health workers, no, sila po ay involved sa volunteer work. Lahat po sila ay nakakatulong po sa atin. So, again, ang statement natin, hindi lahat ng anghel nakasuot ng kapa. Yung iba may hawak na walis. May hawak na dustpan, may hawak na stethoscope, may hawak na sombrero, may hawak na itak, hindi para pumatay. May hawak na, ano ba yun, yung panggapas. Di ba? Yung mga farmers po natin. Yan. So, ganon, ano? Ganon sila kahalaga. Mamaya, sa pagbabalik po natin, titignan naman natin yung mga volunteers natin at saka mga first responders po natin. Paano naman sila dito sa ating program. Kissing! Matamis ang buhay! Kababayan, ang gawaing kabayanihan hindi lang pang-araw ng kalayaan. Bayani ako dahil mahal ko ang aking pamilya at aking bayan. Bayani ako dahil hindi ako bumibili sa mga illegal sidewalk vendors. Bayani ako dahil may tapang akong sitahin ang maling gawain. Bayani ako kasi tumatawid ako sa tamang tawiran. Bayani ako dahil hindi ako nanunuhol at isinusumbong ko ang humihingi ng suhol. Bayani ako dahil hindi ako gumagawa ng nakakainis sa kapitbahay at sa kapwa. Kabayan, ang gawaing kabayanihan, gawin nating pangkaraniwan.
Isang paalalang hatid ng 1143 DZMR. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Lily Garcia pa rin po ang inyo pong kasama. At nandito ka sa araw na ito, pinag-uusapan po natin ang mga silent, unsung heroes po natin. Mga tahimik na mga bayani sa buhay po natin. Alam ko, hindi mo sila napapansin. Yes, lahat po tayo ay guilty na hindi natin sila napapansin. Halimbawa, ngayon ko lang na-realize ito. Yung nagtitinda ng gulay na naglalakad. Kuminsan hindi natin napapansin yun, ano? Pero may mga suki-suki tayo. Ako kuminsan napapabili ako kahit di ko kailangan. Para lang mapagbigyan at saka para makatulong. Oo, hayaan mo nang mas mahal ng 5 piso. No? O, kuminsan sinasabi ko pa sa kanya, si Kamit, sobrang tingin na dahil nang 5 pesos the difference. You know, saging, avocado, mani, mais, yan, yung mga gusto kong bilhin sa kanila. Aside from yung mga nagtitinda na dumadaan po, yung nagtitinda ng taho, yung nagtitinda ng buko juice. Nung isang araw, pumunta ako sa isang suki ko sa buko juice. Sabi niya sa akin, "Ma'am, ang tagal mong hindi dumaan dito ha." Sabi niya sa akin, "Oo nga, kasi usually hindi ako dumadaan kasi dito." Sabi ko, "Lately, hindi ako dumadaan doon." So anyway, pinuntahan ko siya talaga purposely. Kahit hindi ako dumaan, supposedly doon sa street na yon, dahil una nagutom ako. Tsaka malapit kasi doon yung pinuntahan ko. So dumaan ako, bumili ako ng buko juice at tsaka paborito kong banana Q. Yan, gano'n, ano. So, kwentuhan, ganyan, ano. Natutuwa siya na dumaan ako finally after a few months. Okay. Sino pa yung mga dapat nating pasalamatan na nakakalimutan natin at hindi natin napapansin? Firefighters, yung mga bumbero po natin. Kuminsan, iniisip natin, ito mga bumbero na to. 1 taon, pag walang sunog, walang trabaho. Pumapasok sila 8 hours a day, 10 hours a day. May iba pang naka-duty sa gabi. O, di ba? Kung minsan ganun tayo, no? Judgmental, walang ginagawa. Okay, fine, walang ginagawa. Pero pag may sunog, sino ang at risk? Sino ang highest risk? O, di ba sila? O, ayan. Ano pa? Yung ating mga rescue teams. Yes, 2 beses lang sa 1 taon ng baha. Mga bagyo, mga ganon. Pero sino ba yung responders natin? Di ba? Yung ating mga volunteers. Yung mga nasa risk reduction unit, ganyan. Yung mga community volunteers po natin na nagtatanim ng gulay sa mga barangay natin, nagpapaalala sa mga kabarangay na itali ang mga aso natin, ang nagre-remind sa atin na dapat tayo ay maging responsible na mga mamamayan ng barangay, mga volunteer workers po sila. At maraming salamat sa inyo. Kahit pa halimbawa yung mga kapitan natin, yung mga konsehal natin, huwag niyong kalimutan na, yung pong mga unang tumatakbo para tumulong, sila mga volunteers yan. Chinese Chamber, pag may sunog, kahit po sila, nakita ko yan, mga kakilala ko po mismo, mga negosyante, tumatakbo sila, nagiging firefighters po sila, nagiging bumbero sila. Ang Chinese Chamber of Commerce sa bawat bayan, meron po silang truck. May tangke sila, may truck sila ng tubig ang laman, no? Yan. So, sila yung unang tumatakbo at walang position yan. Pag sila po, pag yung fire truck nila ang tumakbo, ang kasama po na tumatakbo dyan, yung pong mga negosyante talaga. Yung mga negosyante. Hindi sila nag-uutos ng, kunwari, yung staff nila sa negosyo nila, hindi. Sila mismo. Nakita ko na po yan ilang beses. Oliver Tan, si Jack, Jesus, may lumber, may negosyo, may bookstore. Sila yung tumatakbo. So, yun volunteers sila. So, madalas, siyempre, pagod yung mga yan, puyat, nalalagay sa panganib. Kaya nga sabi ko kahit once or twice lang ang sunog sa 1 taon, tapos aalipustahin natin sila na wala silang ginagawa.
sa loob ng isang taon. Pero pag may sunog, sila yung unang nakaharap dyan. So, sino ang nakikinabang? Tayo, na mga mamamayan. So, mag-thank you po tayo. Tayo ng mga biktima ng bagyo, biktima ng baha, ng mga earthquake. Tayo na mga pamilya na nangangailangan ng kanilang tulong. Bear ye one another's burden, sabi po sa Galatians chapter 6, verse 2. Kaya wag nating kakalimutan, paano ka namang magiging bayani, best friend, sa sarili nating paraan. Ikaw naman, ako naman. Kung ako, halimbawa, in my own capacity, ano yung pwede kong gawin para naman ako pwedeng matawag na bayani sa aking sariling paraan. Hindi naman ako marunong tumakbo para humawak ng host kapag panahon ng bagyo. Di ba? Okay, hindi, kapag panahon ng sunog, hindi yun ang aking capability. Pero pwede akong magturo ng mabuti. Di ba? Pwede akong maglingkod ng tapat. Yun. Di ba? Whatever you're doing, do it for the Lord. Pwede tayong makatulong sa mga nangangailangan. Hindi kailangan magbigay ka ng milyon-milyon. Pero kung pwede ka namang magbigay ng kahit papano, bakit hindi? Why not? Pwede tayong mag-volunteer. Ito pong trabaho po natin. Ayoko nga isipin na trabaho ito. Pero itong ginagawa po natin sa 1143 DZMR, volunteer work po ito. Nagpresenta ako. In-invite ako at umuo naman ako. So ito po, magkasama tayo araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. At meron pa po tayo mga kasama dito, na mga volunteers. Hindi binabayaran, walang sweldo, pero masayang nagsisilbi until all have heard. Pastor Lawrence, Pastor Don, Pastor Rani, Pastor James Bastian, Pastor Philip Patagua, Mami Rachel, ako, best friend Lily, Freddy, si Pastora Zeni, sino pa, Pastora Virgie, Daludong, lahat po mga volunteer workers. Sorry yung mga iba, hindi ko na-mention, for lack of time. Hindi lang for lack of time. Ngayon, hindi ko maalala yung mga iba. Anyway, ganun, it's good to volunteer. In fact, I always say that volunteers are the happiest people in the world. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ayan, best friend. I hope na nagustuhan mo yung kwentuhan natin ngayong araw. At we have better appreciation for our workers. Yung ating mga unsung heroes ay ma-appreciate natin at makuha natin na mag-thank you sa kanila pagkatapos ng program natin. O kaya i-text mo kung kakilala mo yan, may number ka. O kaya pag lumabas ka, mag-thank you ka, best friend. Dito yan sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Pagbati Corner, nais nating batiin ang ating mga best friends po. Didi Salvosa, happy birthday to you. Adelaide Kitanga, Lolita de la Cruz Crisostomo, Pamela Morales, Razel Guantero, Rafael Bardoquilio, Teoderico Tolentino, Junjun Ubod. Happy birthday po sa inyong lahat, sa inyong celebration ng inyong birthday ngayong araw, July 1. At maraming salamat sa pakikinig ninyo sa atin pong program, Gising Matamis ang Buhay. Batiin din natin ang mga volunteer workers po natin. Walang bayad, pero tumutulong po sa ating mamamayan. Nagwawalis, naglilinis sa ating mga barangay, nagbibigay ng suggestion kung paanong mapaganda ang ating mga barangay at marami pang iba. Ngayon at panahon ng tulungan, importante po yan. Magtanim ng gulay, magtulungan para magtanim ng gulay. Ano pa? Thank you din sa mga volunteer workers po natin dito sa 1143. At salamat din sa mga nagbibigay. Volunteer work din po yan, magbigay. Doon sa mga best friends po natin na nag-iipon ng kanilang piso para maibili po natin ng radyo. Thank you so much. Ganun din na nagpapasalamat tayo sa ating pong tech team. Thank you JM Maguliado, ang ating chief technician, si Val Marcelino, radio technician, Joshua Lumabir, andyan pa ba si Joshua o wala na?
production technician, at si Janine, ang atin pong production assistant. Okay, so ganon, ano? Text ka din lang, best friend, 0917-564-8388. Like, follow mo kami, subscribe. Sa Facebook po, no? 1143 DZMR. Page ko rin, Teacher Lily Garcia. At ganun din na maririnig po ninyo kami at mapapanood sa YouTube. 1143 DZMR. Yun po yung channel natin. At yung ating pong website ay 1143dzmr.caster.fm. Dito yan sa ating program, Kissing, Matamis ang Buhay. All day you play my music, you make my spirit soar. I found a perfect psychic, with you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing, melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ang sabi dyan, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magsitatag kayo, hindi makikilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Best friend, ngayong araw, mag-thank you po tayo sa mga bayani sa buhay po natin na hindi natin napapansin. Yan. Kasi marami pong bayani ang hindi po nakikita sa TV, hindi mo napapanood sa social media, pero napakalaki ng ambag po niya sa buhay ko, sa buhay mo, best friend, at sa atin pong society. Ano pa, yung pong paglilingkod ng may pagmamahal ay isang uri po ng kabayanihan. Kahit pa sumusweldo yung nurse, but the mere fact na nag-enjoy siya sa kanyang ginagawa, yan po ay napakalaking ambag na. O, di lalo na kung yan ay volunteer work, no? O, ngayon, hindi lang po yan. Nakikita rin po yung na pinapahalagahan ng mga taong ito, yung pagmamahal nila sa Diyos, no? Sa bawat tahimik na sakripisyo na ginagawa po nila. O, ayan, best friend. So, ngayong araw, magpasalamat po tayo sa isang teacher, sa isang security guard, sa isang tricycle driver, sa isang volunteer sa barangay, sa isang health worker na tahimik na naglilinis ng mga instrumento sa public hospital, sa mga barangay workers na ang natatanggap nila allowance lang, buwan-buwan, sa mga volunteers na patuloy pa rin pong masayang nagbibigay ng serbisyo. Yan. Until all have heard. At tanungin natin yung sarili po natin, ano naman ang pwede kong gawin? Diba? Paano ako magiging bayani sa simpleng paraan ngayong araw? Sa mga challenges na inyong narinig ngayong araw, best friend, maraming salamat sa inyong pakikinig. I am your only best friend Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw, dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula,
ganda, ang 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 ganda ng mundo.